Society's watchdog, tagapaghatid ng katotohanan at ang mga iniiwasan ng mga guilty at may sala sa bayan. Ilan lamang iyan sa mga description sa lahat ng mga mamamahayag. Noong una pa mang EDSA People Power, wala pa mang online newspaper sa mga blog sites, isa pa rin sila sa pinakakritikal na contributor sa tagumpay ng taong bayan upang makawala sa diktatorya. This is Cardinal Sin speaking to the people. I withdraw from the President because of this. Kaya ngayong araw, sama-sama nating i-browse ang kabayanihan na nasaksihan mismo ng makasaysayang kalsadang ito mula mismo sa mga veteranong journalist ng 1986 Revolution. Ako po si Jules Giang at ito ang EDSAgram. My countrymen, as of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Noong panahon ng batas militar, naging kontrolado ng pamahalaan ang lahat ng mga balitang inilalabas ng mga radio and TV station. Halos lahat ng balita minomonitor ng gobyerno. Kaya't ang mga Pilipino noon tila bulag sa katotohanang hawak sila ng lider na may kamay na bakal. Hindi rin nagtagal. Isa-isa ring ipinasara ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang halos lahat ng mga radio at TV networks. Listening to DWRV Radio Veritas 846 kHz. DWRV Radio Veritas is on the... Ngunit, isang radio station ang lumaban at nanatiling nagpahimpapasawid ng tunay na kalagayan noon ng bansa sa ilalim ng martial law, ang Radio Veritas. Pero upang hindi ito agad na matunton ng pamahalaan, tinawag itong Radio Bandido. Sa pamumuno ni Father James Reuter sa Church's National Office of Mass Media, malaking bahagi ang ginampanan niya sa misyon ng Radio Veritas na maghatid ng katotohanan sa ilalim ng diktatorya. At maliban sa pagiging alagad ng simbahan at broadcaster, isa rin siyang guro sa teatro at entablado. Ang theater director at artista na si Gabe Mercado ang isa sa mga naging estudyante ni Father Reuter noon. Ito rin ang naging daan upang ma-extra siya sa gitna ng mga eksena ng kaguluhan noong People Power Revolution noong 1986. Siya yung head ng Philippine Federation of Catholic Broadcasters na association ng mga Catholic stations throughout the Philippines at that time. Tapos controlled ang press at that time. Takot ang mga tao talaga na mag-broadcast ng views from the opposition. So, nangailangan yung Philippine Federation of Catholic Broadcasters ng volunteer news gatherers at that time. Ang pinakatinap ni Father Reuter, yung mga actors niya. Karamihan sa amin mga bata. Karamihan sa amin high school, college, or fresh graduates. Alright, it is a confirmed report. There was a strong explosion outside Veritas. Makasaysayan ang pagiging bahagi noon ni Gabe sa live radio coverage ng Radio Bandido. Ito kasi ang mga sandaling naging tensyonado na ang bansa. Dahil sa mga naging dayaan noon sa snap election at ang naging panawagan noon ni Cardinal Sin sa sambayanan upang protektahan ang dating AFP Vice Chief of Staff na si Fidel Ramos at Defense Minister Juan Ponce Enrile na parehong nagbitiw ng kanilang suporta sa pamahalaan ni Marcos. Na-assign kami kay Tita June Keithley kasi that was one of the safest positions. So nung stop elections, nandun kami sa Veritas with her. Yung iba naming mga units na co-actors namin at yung mga nasa ibang mga Catholic stations, nasa NAMFREL, nasa polling stations, sila nag-gather ng news at finifeed kay June Keithley, who at that time was a guest broadcaster sa Radio Veritas. Perhaps because you have little babies that you want to take care of. Ang batikang broadcaster na si June Keithley, ang tanging boses sa himpapawid ang narinig ng mga Pilipino noon. Ang pinagkakatiwala ang boses noon was June Keithley's voice. So si Father Reuter, dahil marami ring galamay si Father Reuter, naghanap ng station that could help support the revolution. Nahanap niya yung what was then DZRJ, RJAM. And we were put on air then. So ang nangyari lang nung nagsimulang mag-broadcast yung Radyo Bandido, inactivate yung dating network na active nung snap elections a few weeks ago.
And by default, dahil parati kami naka-assign kay Tita June, because it was the safest assignment dati, yung iba kasi talagang sumasabak, dun pa rin kami ng kapatid ko. Nagkataon lang that it became one of the most dangerous assignments when the revolution actually hit. Nang mga panahong iyon, alam ni Gabe at ng iba pang mga volunteers ang bigat ng kanilang responsibilidad para sa mga Pilipino. Kaya naman nakaramdam siya ng panghihina nang mawala panandalian sa ere ang Radio Veritas. Natakot siya na sumabay sa pagkawala ng Veritas ang determinasyon ng mga Pilipino na ipagpatuloy ang laban. Napaka-critical nun kasi walang direksyon yung people power at that time. Given na ganun ka-importante, delikado siya kasi if you wanted to knock out the revolution at its beginnings, remember, it was the first night pa lang of the revolution. That would have been the perfect time to act kasi walang communication. Bagamat 13 taong gulang pa lamang si Gabe noon, mulat naman daw ang kanyang diwa na gumawa ng isang bagay na makakatulong sa bansa, malaki man ito o maliit. Role na vinolunteer ko was in the spotlight kasi naging mahalaga talaga si June Keithley sa success ng revolution. I'm proud and happy to have been a part of it. Ang bawat sandali at pangyayari noon sa bansa, matyagang sinundan ng radio reporter na si Ben Paipon. Matapos daw maiproklama ang batas militar ni dating Pangulong Marcos, ilan daw sa mga tagapagbalita noon ang lubhang natakot para sa kanilang kaligtasan. Dahil naging sunod-sunod daw ang naging panggigipit noon sa kanila lalo na sa kanilang kalayaang makapagpahayag. So many of our colleagues in the media industry got killed. And some of them were killed while doing the broadcast on the air. You could hear yung ungol nila. The question then was, pare ko, sinong susunod? But there were very few of us who really stood by and really continued the struggle. Nabalot ng pang-aapi, karahasan at galit ang mga Pilipino laban sa naghahari-hariang lider noon ng bansa. Ang tanging nilang nais, kalayaan mula sa diktatorya at ang pagsilip ng pag-asa para sa mga Pilipino noon. Nabahiran pa ng dugo ng paslangin sa tarmac ng Manila International Airport noong August 21, 1983, ang dating senador at kilalang kritiko ni Marcos, si Benigno Aquino Jr. Definitely, that was the turning point, and this brought out the bravery and the heroism of the Filipino people. Sa tingin ko, dito lumutang yung talagang patriotism and heroism of the Filipino people. Takot tayo noon eh. But when Ninoy was killed at the tarmac, ang usapan na noon kung napatay si Ninoy, tayo pa kaya na ordinary mortals? So people were talking about it already. Siguro they were inspired, lumalakas na po ang kanilang kalooban. Dahil sa pagkamatay ni Ninoy, unti-unting nagising upang lumaban sa diktador ang mga Pilipino. Ilang beses man silang sumubok at nabigo, na natiling buhay sa kanilang mga puso ang pag-asang pagbabago. At ang kanilang inaantay na sandali, naganap noong February 1986. I was in the field, urging the people to go to EDSA and protect Enrile and Ramos. So, EDSA was made the melting point of people who wanted to protect Enrile and wanted to drive away the dictator. Ang mga baril ay napalitan ng mga bulaklak at rosaryo. Ang kaguluhan ay binalot ng mga dasal at pagdiriwang. Ang mahabang araw ng paghihirap mula sa batas militar, nakamit sa isang mapayapang protesta at pagkakaisa ng sambayanan. Ang araw na masasabi ng bawat Pilipino matapos ang bangungot mula sa kamay ng isang diktador. Kalayaan sa bawat Pilipino. It is confirmed Mr. Marcos has left this country. Ang magandang alalahanin po natin yung spontaneous na pagkakaisa ng taong bayan for one common goal.
and that is to bring back democracy and freedom to the Filipino people. Our forefathers fought hard to give us that freedom and peace. Hindi nasayang ho yun. Nasundan po ng 1986. And probably there will be more revolutions pag po sana tayo manginawa. Because ang pagbabago po ay hindi naman po karata-rata. Tuloy-tuloy po yan habang na tayong nabubuhay. But it will always boils down to one thing. Are we willing to change for the better? Sabi nila, kung ayaw mo raw mapahamak, sumunod ka lamang sa Agos. Lalo na kung ang Agos ay ilang dekada nang namumuno sa iyong bayan. Pero base na rin sa mga kwentong narinig natin kanina, patunay lamang ito na kahit sa dark pages ng ating history book, ay marami pa ring mga bayani na ready to step up at labanan ang Agos para sa ikabubuti ng mas nakararami. Mga bayaning hindi nagdemand ng papuri at pagkilala, mga bayaning naging tapat sa aral ng kanilang propesyon, mga aral ng pagiging isang tunay na mamamahayag. Ako po si Jules Giang. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito po ang EDSA Ground.